Overdressed. Underqualified. Overdressed and underqualified. Alright, good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are listening. Welcome to our Shala, kala mo talaga daming viewers. Pero ayun, we are crazy bunch of opinionated fan and we hope mag-enjoy kayo kasama namin sa kwentuhan 40 days video. Baduy, ano nga mapagkakwentuhan natin? Before ang lahat, no? Pakilala muna tayo. Sa bagay. I'm Pre. 32 years old. I'm Bong, 27. I'm I, 24. So we're here nga to state our personal opinion about regrets. Ako, personally talaga, I live my life always conscious about that word eh. So, kasi ayoko talaga ng regrets. Yun yung pinakaayaw ko talaga na word sa buong buhay ko. Pangalawa sa sorry. Tapos, yun nga. So, kapag nagde-decide ako, talagang I make it a point na parang, gusto ko siya at kaya ko siyang panindigan all throughout talaga ng buhay ko. Kaya naman, itong episode na to is about regrets or sa likod ng sana. So, at 27 and 24, meron na ba kayong regrets sa buhay nyo? Years ako, ano ba yung definition niyo ng regret? Or paano niyo ba nako-consider yung isang happenings as regret? Pero sa akin, tingin ko, regrets yung masasabi ko na regret para sa akin yung isang bagay. Kapag ibabalik ako sa time na yon, hindi na yun yung gagawin ko. Okay, siguro kasi para Sa'yo sa ba? akin yung regret ayun yung gusto kong balikan, pero aware ako na hindi ko na siya mababalikan. Ganun. Hindi dahil sa, well, syempre, gusto kong balikan para baguhin. Pero part of me, aware ako na hindi ko na talaga siya mababalikan. Kaya, it is something na dadalhin ko. So technically Throughout my same, pero consciously alam mo na hindi talaga, hindi ka naman kumbaga, nababalik dun eh. Maging So, aware siya, ay magiging reality siya na karga-karga ko throughout my life. So, meron na nga kayong ganun. I mean, regrets. Yan, sa definition yun na yan. Alam mo, kasi kahit naman wala pang 20s or alam mo, I think, oo. Okay. so long as... Hindi, sa ngayong, ano mo, Pero, sa ngayong mentality. Oo. Ako masasabi ko meron. Kasi, di ko alam kung aware kayo. Pero hindi naman ganun ka ako nagseryoso agad talaga sa buhay. Mhm. Hindi lang kahit na may responsibilidad na, aware ako na dapat may responsibilidad. Iba pa rin yung sinabi ko sa sarili ko na gusto ko pa lang mas magandang buhay, gusto ko pa lang mas magandang desisyon sa buhay. So, in dapat short- pala noon nagsikap ka? Ganyan ba yun? So in short, may regret ka ngayon sa meron. past decisions mo. Yes. Ikaw, Ako, for me, wala talaga akong regrets eh. wow! Never like person! Hindi, eto lang ha. Hindi ko naman siya masasabing perfect talaga yung buhay ko, no? So, marami rin akong maling desisyon sa buhay. Mas madami ako napagdaanan sa inyo kasi nga naman, mas matanda ako. So, parang ang dami ko nang ginawang desisyon na hindi ko masabi at that time kung tama ba or mali. Pero, sa ngayon nga, dahil napag-isip-isip ko na siya, after sometimes, sabi ko, siguro pag iniisip ko, ngayong naiisip ko na lang siya lately, no? Parang hindi naman siya I mean, dahil sa decision na yun, kung mali man yun para sa ibang tao, pero naging ganito ako eh. I mean, merong result and at the end of the day, lagi kong naiisip na nakikita ko na talaga yung blessing yung sinasabi nilang blessing in disguise, 'di ba? Sa mga pangit na sitwasyon or maling decisions, lagi nilang sinasabi na merong blessing dyan na hindi mo pa nakikita. And ngayon, parang nakita ko na siya. Kahit na hindi perfect yung buhay ko, parang okay naman ako, masaya naman ako. So, wala talaga akong So pinagsisisihan. wala kang regret kahit nung time na yun. Siguro nung time na yun, kasi medyo impulsive ako. Ayan nga. So, medyo impulsive ako. Ang sa akin talaga, kapag merong pangyayari na, I mean, kailangan kong may gawin, oo or hindi, di ba? At that time, ang gusto ko, ginagawa ko yung kung saan ako sasaya. Napaka-emotional ko sa mga ganong sitwasyon talaga. Parang kung saan ako masasaya, saan ako mag-e-enjoy. Pero after nun talaga, inisip ko rin, talagang kaya ko yung panindigan na. I mean, kung hindi man, kung mali man yun, kailangan kong panindigan. Kasi yun yung decision ko. So in short-term regrets yan or dina-downplay mo yung regrets? Siguro pag nag-decide ako ngayon, no, may isip ko siya mamaya. Tapos sabihin ko, parang mali yung decision ko na yun, ha. Parang dapat di ko yung ganyan. Pero hayaan mo na, tapos na eh. Alam mo, yun yung mga ganon. siya, nahayaan mo na lang. Talaga, ganun. Regrets ba? Kasi meron siyang, kumbaga, sa short term lang, naisip niya na nire-regret niya yun. Parang Na mali kung yun. pwede, Ah. kung babalik siya, dahil nga alam naman natin lahat na hindi, babalikan niya. Pero dahil hindi na nga, hayaan mo na lang. Hindi ba Parang ganun mas siya. hindi lang kasi siya sure or hindi lang malinaw sa kanya yung resulta ng desisyon niya,
matatawag mo ba ganda pinagsisisihan kung pag-iisipan mo isang bagay? Kasi, Yan, isa rin yun na So, tanong ko. pinag-iisipan mo lang ba? Or Ay, nga gusto eh. mo talaga siya na baguhin? Hindi, wala Ayun talaga. So, wala talaga. Oo, wala talaga akong... para sa... Naisip ko lang siya that time na parang mali yun, pero hayaan mo na. Ganun na lang. So, wala talaga. Oh, kasi nga, di ba sabi ko, pinaninindigan ko yung mga So, decision kahit ko. anong wala Oh, talaga. kahit tama or mali, pangit or maganda man maging resulta nun. Tapos yung statement ko. Hindi, Anong wala talaga? Wala talaga. Wala talaga siyang regrets. Oo, so yung sabihin, Mm. pinag-iisipan So, kahit niya lang. ano yung pinagkakadwalan niya nung moment na yun, hindi pa rin siya regrets Or- kasi ayaw niya siyang maging regrets. Or, Ayun, decision ko yun. Oo. Conscious decision ko yun na Oo, ayaw, niya siyang maging regrets, so Yeah. ganun din. yun. So, I think ako, ang stand ko is pinaghalong niya. Ano ba sa akin? Okay. Sa akin ako, kasi ayoko talaga ng regret. So, ganun din. Consciously, ayoko talaga ng regret. Pero, I think, meron ako na ginawa dati, na yun yung nagpa-realize sa akin na ayoko ng regret. So, tuwing mag-decide ako or meron akong gagawin na bagay, pinag-iisipan ko siyang mabuti. Kasi, ayoko na in the long run, or may isip ko na dapat hindi ganito yung ginawa ko. Kasi ayoko magkaroon ng kahit na anong regret. So, kumbaga pinag-iisipan mo siya ng 10 Oo. times, Kumbaga, ganyan. ikaw- Eh, paano kung abrupt decision? Hindi ako nag-abrupt decision. So, lagi kang, naalala ko. Nag-decide ako pala, Naalala ko diba? pala, nagde-decide siya sa Kailangan ko na- papasukan niya. Oh, kailangan ko public lagi ng or time. ano, Kailangan ko tama. lagi Mas ng time. maganda kung mag-expound ka dyan eh. Para Oo, mag-i-specific yeah. kayo sa pag-uusapan. So, okay. So, in short, si ate, na walang kahit na anong regret, si kuya na may regret ngayon, tapos ako naman, is meron akong regret, pero dahil ayoko na, wala na akong regret after nung unang regret. Napaka-overthinker niya. Kasi nung last time, yung nagde-decide siya kung saan siya papasok, sa private or sa public, di ba? Papasok na. Trabaho. Na work. Okay. Ng trabaho, sorry. Anyway, ayun nga. Alam mo, gumawa siya ng lista ng pros and cons kapag dito siya sa public and then pros and cons kapag dito siya sa private, pumasok na ospital. Tapos, tatanungin niya lahat ng friends niya, lahat ng kamag-anak niya. Di ba ikaw natanong ka rin nung time Oo, na yun? Tinawagan ko ba Tapos, sinabi ko na sa kanya, Tinawagan ko ba na out of nowhere? Ikay, sobrang sakit Nagalit talaga ako ng sa puso. kanya. Kailangan mo ba talaga marinig yung sagot ko ngayon? Kasi ang sabi niya sa akin, ikaw ano bang gusto mo? Eh wala nga ako gusto. Hindi ko nga alam yung gusto ko. Kaya kailangan ko na opinion. Natutulog na yan. Hindi, sobrang sakit ng ulo ko ng time na yun. Imagine, di ba? Yung ganun. Pero kasi, yun nga, gusto ko talaga na pinag-iisipan ko. Kasi kahit anong maging decision ko dun, papangatawanan ko siya. At ayaw So, mo na. kahit hindi Pero siya- paano kung nasway ka lang sa mga sinabi sa'yo ng ibang tao? hindi ko nakikita yung sarili ko na masusway lang ako sa sinasabi. Kasi nga, di ba, papakinggan ko yung opinion mo, papakinggan ko yung opinion niya. Tapos, winimay ko siya kung Nakakamagaan. ano yung opinion ko based on your opinions na nararamdaman ko, gano'n. Kasi, ang laging ang end goal ko is, kahit anong piliin ko dyan, Okay wala lang. akong dapat pagsisihan. Papangatawanan ko siya, yung ganun. Papangatawanan ko siya, hindi ko siya dapat pagsisisihan. Dapat, in the long run, kahit anong maging decision ko, kontento dapat ako doon. Yun yung ano. Saan ba nag-start yung ano, pag-iisip natin ng ayaw natin na may pinagsisisihan or meron tayong pinagsisisihan? Oh, Ikaw yung, ate, ikaw, ako feeling ko feeling ko, core natin, values talaga. Na parang ang tingin kasi natin, ako, personally, ang tingin ko talaga sa buhay, parang napakagaan lang. I mean, wala akong kailangan seryosohin. Magkaroon ng problema, okay lang talagang ganun talaga kasama yan sa buhay. I mean, may blessings, okay lang din. Tanggap ko yan. Blessing yan eh. Anyway. Okay lang din. So, laging parang may pros and cons siya. And reality lang, kasama talaga siya sa buhay, yung paghihirap, yung pagsasaya, talagang magkapatid sila. Walang mas matagal na mahirap, mas matagal na masaya, walang ganun. Lagi ako nasa equal lang. Kaya kapag may problema ka, parang, kaya mo na lilipas din yan, bukas ka na lang isipin. Parang gano'n. Hindi ba? Wait lang. Parang out of the topic siya. Regret eh, no? Hindi, pero Hindi, Parang ibang kung saan topic nanggaling kasi. Okay. So, So, yun kaya, yung core mo. At saka nga, di ba sabi ko, I live my life to the fullest. Yun talaga yung motto ko eh. Talagang kaya kahit anong gawin. At dahil yun sa kinalakayan natin. I mean, sa family natin, parang hindi naman kasi natin, parang kapag may problema, yung parents natin, si mama and papa, parang, I mean, problema nila yun. Sila yung magulang. Magulang sila, problemahin nila yun. Parang Sabagay, di tayo. naman nila tayo dinadamay. Oo, yun. Kaya siguro, doon ko natutunan na ang problema mo lang pala. Siguro kung manghihingin ka sa akin ng tulong, why not? Tutulong ako kung kaya ko, bakit hindi? Pero kung hindi, ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya mo, O, yeah. push mo yan. Ganun lang. Sa akin tingin ko, masyado lang tayong realistic.
Yeah. Realistic in a Isa way rin na yan. hindi naman na kasi natin mababalik yun eh. Kumbaga, ang babaguhin natin, yung next choices natin. Parang ganun. Alam mo, agree ako dyan sa word na realistic kasi naisip ko nga habang nagsasalita si ate kanina eh. Kung para sa'yo lumilipas yung challenges, yung hardship, and ganun din yung blessings and happiness, sabi sabihin, talaga bang na-enjoy mo yung life if you see it as fleeting na para bang dumadaan lang? Talaga bang ma-enjoy mo na yung blessings na natatanggap mo kung alam mo na bukas makalawa, nagkakaroon ka na naman ng problema or mali yung pagkakaroon ko sa Ito, ipapasok ko na naman. Or, Ito, ipapasok ko na naman to. Yung living life to the fullest. So, ikaw, anong ang core mo ulit? Dahil pinutol ka, dahil sa fleeting na yan. curious lang ako. Kasi nga, kung ba't ako curious, hindi kasi ganun yung take ko naman sa life. Galing For yan, no? example, wala pa nga eh. Hindi, kasi lang meron lang pangungumbat sa akin. Ang galing. Fairness. Ano ganyan sa friend mo na sasabihan mo siya, kunyari broken-hearted siya, sasabihan mo siyang i-feel niya lang yung pain. Dumating na ako sa point na parang, oo nga, kailangan i-feel mo matutunan mo yung dati mong matutunan eh. Pero in reality, hindi lahat ng pain lumilipas talaga eh. There are those na nagre-remain and meron din naman talagang na-overcome mo siya. And para dun sa mga pain na hindi na na-overcome or kahit na dumating sa point na kayanin mo siya, maging strong enough ka para i-carry yung pain na yun, hindi ibig sabihin wala na yung pain. May pain pa din, masakit pa din. Mas strong ka lang para kargahin yung pain na yun. And hindi naman sa sinasabi ko na ang buhay parang puro negativity na lang. Parang para sa akin naman, Pessimist pala. para sa akin naman ganun. Ako personally, talagang live life to the fullest din ako before. Or actually hanggang Before? ngayon eh. Okay. Until now, live life to the fullest. Yes, mantra ko din yan, motto ko din yan. It's just that, ngayon, aware na ako na regardless kung gaano ko pinipiling gumising at matulog na walang pinagsisisihan, piliin kung saan ako mas masaya, piliin kung saan ako mas okay. Darating yung panahon, hindi katulad sa'yo, unlike you kasi sa'yo, diba, na-realize mo na may dahilan yan. Para sa akin, baka mas better pala kung ang pinili ko nung gantong oras, nung gantong panahon is iba instead sa... Pero nung So, moment yan na yung yun, regrets mo. hindi, oo, Yan sa mo na future. na-realize na Oo, may sa regret ngayon. ka pala. Hindi, Hindi mo na lang alam pinagsisisihan dati. ko pala. Oo. Nung moment na yun, masaya akong pinipili ko yun. Diba? Nag-enjoy ka na, Oo, ha? nag-enjoy ako doon. Nag-decide ako to make that decision ng walang regret. Pero years after, Na-realize ko pala mo, siya, or mas better, meron palang mas smarter and better decision compared dun sa naging decision ko ng moment na yun. So, ayun nga, somehow... Pero hindi mo opposite. masasabing mas better decision pala yun dapat. Kasi hindi mo pa rin naman alam yung magiging ending nun. Well, merong possibility na mas maging better yung ending. I think sa kanya kasi, winiwi niya, dahil nalaman niya na yung kahinat Yung na isa. nung decision niya na yun. Okay. Ano pa kaya yung iba? The Baka road mas not maganda pa. taken. Actually, yun yung sabihin. Okay, And guys. ikaw, ang Ako, pagsisisi ano? para sa'yo ay, or ano ba? Ano kung pagsisiyas para sa akin ay, di ba Hindi sinabi yun. ko na nga yun? Oh, so Sa yun. akin yung sa akin kung paano ko nasabi Ano yung na core- meron akong parang- regret. Yeah. Saan ang galing? Pero nga, sa akin kasi meron akong experience in my life na meron lang akong words na sinabi na hindi ko siya super pinag-isipan, na hindi pa pala ako ready if ever magkakatotoo yung words na yun. Hindi So, mo parang gustong sinabi mo yun sa maging ibang tao, ganun? Hindi. Okay lang naman sa akin na i-cite ko siya nung namatay si Lolo. Nung time kasi na yon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak natin. Yung pinipilit na nila ako na pumayag na ako, na hayaan ko na, parang ina-explain nila sa akin. Syempre, super murang edad ko pa noon, ganyan. Hindi ko naman alam na may ganun pala. Nakakala ko sa akin lang yun. Ganun. So, nung time kasi na yon, alam ko ikaw pa yung magsusundo nun sa akin na inutusan ka pa nila para pupuntahin ako sa ospital. Na para kakausapin na nga lang ako, magbababay na ako kay Lolo, ganyan. So, bago yun mangyari, kinausap ako ng mga kamag-anak natin. Then, habang nag-usap kami, ayoko talaga. Tapos, nung naliligo kasi ako, na parang syempre pinag-iisipan ko yung sinasabi nila, ganyan. Nung nagsusuklay na ako sa may salamin, dun ko sinabi na, sige na nga, okay na nga sa akin, nahihirapan na siya. Kumatok, dumating na kayo. Yun na yung sinabi niyo na wala na nga si Lolo. Na parang feeling ko lang, hindi pa pala ako ready, bakit ko siya sinabi agad, gano'n. Doon ko na-realize na dapat hindi ako basta-basta nagsasabi Simula ng nga mga yun, words. hindi ko na... Oo, gano'n. Doon yung start na, kailangan lahat ng sabihin ko, lahat ng gagawin ko, kahit anong consequences niyan, dapat tanggap ko na, dapat ready na ako. Kasi ang pangit pala sa feeling na may experience mo na dapat hindi ko to ginawa. Dapat hindi ko na lang siya binoise out. Pag sinabi ko na siya,
pag ginawa ko na siya, ready ako sa kahit na anong consequences. Kasi yung pangit doon is, iisipin mo na paano kapag ganito or na dapat bumalik na lang ako sa ganitong time tas hindi ko pa siya sinabi na dapat sasabihin ko na lang siya pag nakita ko na si Lolo. Parang ganon. Yun yung ayoko ng feeling. Tapos simula, naisip ko, kahit sa anong situation, ayoko siyang maramdaman ulit. So, from there, consciously ko siya na inisip na hindi dapat ako magkakaroon ng kahit na anong regrets. Alam mo, dahil din sa specific kwento mo, experience mo regards sa regrets, curious din naman ako kung ano naman yung specific experience. Buti na lang, ito yung naging decision ko. Oh. May ganun ka bang specific na naalala mo rin? No? Wala na naman. Hindi siya specific, pero parang realization ka nga kasi talaga. Neto na, syempre medyo matanda na nga. Talagang dinin, no? netong mga lately na naisip ko na pag iniisip ko yung mga decisions ko talaga sa buhay ko, alam mo, kina-congratulate ko lagi yung sarili. Alam mo, napakadami kong decisions sa buhay na siguro hindi nyo maiisip na nagawa ko or ganyan-ganyan. And siguro yun yung masasabi ko parang dark age ko. Napakamali niyang sitwasyon pero pinush ko pa din. Tapos, ngayon, naiisip ko nga na kasi siguro mga yung decision, yung situation na yun. So, after a year, after 2 years, naisip ko siguro dapat hindi ako nagpunta doon. Ay, dapat hindi ko pinasok yung ganong sitwasyon. Dapat umalis na ako kaagad dun sa ganong sitwasyon. So, meron akong ganong ano. Pero, eto, siguro mga after 5 years, etong year na to, naisip ko na parang okay lang pala yung decision ko na yun. Na dahil dun sa mga ganong situation, dahil sa mga pangit na pangyayari, parang mas lalo kong nakilala yung sarili ko. Ang tapang ko. Nakilala ko yung sarili ko na parang kaya ko pala yung mga ganitong bagay. Ang dami kong natutunan dun sa experience na yun na parang very good talaga. And talagang super, ano bang tawag yan? Proud ako sa sarili ko na nalagpasan ko yung mga ganong moment. Ngayon, pinapakinggan ko siya. It feels like meron ka talagang regret that time. Oo nga, ayun nga. Yes, Pero, so kumbaga, so Nag-iisipan opposite niya lang. kayo kasi. Mm-hmm. Siya, meron siyang regret nung time na yon. Nagre-regret siya dun sa decision niya na yon. Nung Pero time na dahil yun. nalaman niya na ano pala, na okay As naman time pala goes siya. on, Oo, ah, yun nga, nalaman niya na okay Yun nga naman yung pala sabi ko, yun. nakikita ko na yung mga So, blessings sa sinasabi nilang blessing in disguise. so ayun nga, may regret ka that time, pero nawala na lang siya dahil na, kumbaga nakita mo na siya in a broader, or na hindi ko pala siya dapat nagsisisihan. Oo, ganun ayan, yung may ano ganun. mo. At saka, lagi ko nga sinasabi na parang out of bad situations or decisions, laging making the best out of. Yan talagang na-realize ko. And so, dahil sa mga maling yun, meron akong magandang kakalabasan. Yan yung hinahanap ko sa bawat mali kong decision or pangit na decision. Siguro mas mag-make sense siya kasi, di ba, merong mga tipo ng tao na kapag nakaka-encounter ng hardship or challenges, nilalaman talaga sila. Yan. And you're the mga kind of tumatambay, ganyan. girl na, you're the Move opposite on. kind na instead of mag-stay dun sa, or tumambay dun sa kung ano mang problema na pagdadaanan mo. Mas pinipili Naghahanap mo ka na, ng hindi to maganda madilim pa. may liwanag dito. Yan. Laging Oh, there's a light so at the ikaw end of the tunnel. pessimism and optimism. and neutral. Alam mo, kung bakit talaga sa akin nagpapakinggan kita, sabi ko lang, hindi ko naman masabi na wala kang nakilalang sobrang malaking problema or di ka nakadaan sa sobrang malaking. Kasi, ewan ko kung bakit naman, baka pessimist nga talaga ako. Kasi, Baka nga naman Meron talaga. Basta ako realist ako. meron talaga mga sitwasyon na, na wala kang makikita ng liwanag eh. Talaga ba? Eto, hindi ako makarelate. Wala pa naman. Hindi ako makarelate. Kasi wala akong ganong situation. Na lagi kong naisip may katapusan to. Siguro hindi 1 month, siguro hindi 5 days. Kahit isang taon kakayanin ko yan. Sa akin naman, naisip ko, kahit hindi to lumipas, wala namang choice eh. Hindi, wala namang choice eh. Wait. So, kahit hindi matapos yung So, problema, ganito talaga. ano naman ba yung term? Merong term na ganyan Sa eh. akin, kumbaga sa akin kasi, kapag may hardships or whatever, parang ano siya, inalaw siya na mangyari sa akin. Nino. So, malalampasan ko siya. Ni Lord, inalaw siya ni Lord na mangyari sa akin. So, malalampasan So, ko siya. yung Kahit na kasabihan na kahit na- hindi ibibigay sa'yo ni God Oh, ang yung ganon. problema ng hindi So, mo kaya. or baka hindi talaga siya problema. Ano lang talaga siya ni Lord. Parang ganun. Kung negative siya, like negative lang talaga siya na parang sa view mo, may matututunan pa rin ako doon. May So, take pa rin ako doon. so may liwanag at the end pa of din the Oo day, nga. kahit hindi siya maging masaya ako, yung ganun. Kasi di ba kapag may liwanag, yung parang magiging Kagaya calm ng ka, realization niya. magiging calm ka, magiging, Successful siya. magiging masaya ka for yourself, magiging proud ka for yourself, na magiging okay ka, ganyan. Na basta happy ka, kasi positive nga eh.
kahit hindi siya ganon, kahit yung lesson ko doon is hindi ganon. So, parang ano siya talaga, binigay Basta siya may- sa akin. O, na kahit na, sinatanggap mo kahit negative pa yung maging Oo. outcome. Oo, kahit na or ano siya, positive. kasi Ikaw, ang binigay siya sa outcome akin. lagi sa'yo, positive. Positive. Oo, Sa'yo, wala akong negative. Sa akin, wala akong negative na tanggap. Sa May akin- positive dun sa part na yun. Basta, Hindi ko pa lang siya pwede. nakikita. So, sa'yo, hindi Ganun pwede ako. na may negative. Hindi Hindi pwedeng may negative, magiging positive din yan. So, yan ganun. sa akin. Actually, ito, di ba? Tinanong ko kayo ng specifics nyo eh. Although siya nagsabi, ikaw hindi ka nagsabi. Pero yung sa akin naman, halimbawa, yung pagtitik ko ng taekwondo nung bata pa ako, or yung pag-basketball. Okay. Bata pa ako nun, ay yung best time na sana inaral ko yun. Kasi di ba, parang ngayon pag napanood ko, sana by now, paglalabas ako, pagpoprotect ako yung sarili ko, lalo na may sarili na akong pamilya, baka sana mas disciplined ako. Kasi ngayon kung magsistart ako naman mag-training ng sarili ko, sinimulan ko nung bata ko, hindi ko tuloy sayang. Kasi halimbawa, pag-take ko ng college, ganyan. Di ba nung magka-college ako, parang wala akong pakalim kahit anong course ko, basta meron na akong baon, araw-araw, malayo sa bahay, para may biyahe. Tapos may naisip ko na nasa corporate world ako, sana pala, mas nag-invest ako sa ganitong skill nung nag-aaral ako sa college. Ay, dapat pala dinedevelop ko to. Ay, may tanong ako. So, kapag ba, kunyari, bibigyan ka niya sa situation na parang magde-decide ka, alam mo nang pangit yung kakalabasan eh. Gagawin mo pa rin ba? Kahit mag-enjoy ka, tingin mo matutuwa ka sa ganun. Ay, ako hindi talaga. Oh, ganun. Ba't mo na to? Ikaw, wala lang naisip. Meron ka bang ganyang experience? Siguro basta hanggat hindi ako patay, okay lang. Napaka-positive nun. So, Oo. ikaw, kapag Mag-cite ako ng example, no? Yung sa ex ko, parang, di ba, super na-hurt ako doon. Pero super in love ako sa kanya nung kami. Parang ganun. Super saya ko. Lahat ng extreme emotions na ramdaman ko nung time na yun talaga. Saya and lungkot is magkasama. So, naghiwalay nga kami. Di ba, hindi maganda yung breakup namin, ganyan. Eto, lunod pa kasi ako sa emosyon nitong mga panahon tong naisip ko to na siguro, kung babalik ako sa nakaraan, I mean, Gagawin pa rin. makikilala ko pa ba siya, kikilalanin ko pa ba siya, kahit alam ko yung magiging ending. gagawin mo pa rin. Oo. Feeling ko, alam mo, yung kinwento mo yan na yan, na-realize ko, kasi natanong ko na talaga yan sa sarili ko, Mhm. na kung papapiliin ako, tapos alam ko na agad yung result is hindi ko magugustuhan, kahit ano pang saya. Dahil nga pinapanood ko lang yung buhay nyo, paglaki ko, habang lumalaki ako, yun na, syempre, dahil open naman tayo, kinukwento totoo nyo yan. lahat ng ano. Doon ko na-realize na kahit gaano pa ako kasaya sa mga moments na to, kapag magiging ganito ako kalugmok, ayoko siyang mangyari sa akin. Grabe yan, no? Parang ang dami mong natutunan sa panonood Actually, lang. natutuwa ko sa experience ng iba. Kaya nga, di ba sa akin, kung na-experience niya na siya, tas ayoko siya, Okay. ko na lang siya gagawin. Kaya namin iniisip na hindi ka talaga masaya sa buhay. Hindi mo na-experience. Alam mo na sa experience yung pinakamagandang Pero part okay eh. lang siya sa akin. I think Oh, meron ayun pa- nga, yun ang meron naman din kasi ako mga Kontento siya, no? Kasi meron din ako mga experience na masasaya naman ako doon. Kumbaga sa inyo, nakita ko na kasi yung isang road. So, titignan ko yung isa pang road. Tapos, nag-enjoy din naman ako doon. Okay din naman ako doon. Ganun. Tapos, parang kapag i-compare ko pa rin, mas gusto ko pa rin yung na-experience ko kaysa yung maranasan ko na yung parang ganun. Alam Kasi, mo na. pero, Parang- meron din akong mga experiences nyo na ginagawa ko din. Mhm. Binoview ko yung experiences nyo as pwede ko rin siya maging experience. Parang basis siya sa akin. So, kapag ayoko yung experience nyo, bakit ko pa siya gagawin? Ang ganda rin ng Parang bunso eh, no? Ang dami niyang basis. Imagine dalawa. Pero sa akin naman, parang siguro combination na sa inyong dalawa. Halimbawa, yung example mo, yung ex na alam mo namang hindi magiging kayo, babalik Hindi ka pa maganda rin. yung Oo. ano. Siguro naman sa akin, okay lang sa akin na hindi pa rin maganda yung kalabasan. Pero ibang ex naman, parang I think ano lang, Alam mo yun, kahit magkakaiba lang kasi maulit. yung personalities talaga natin. Which is, nakaka-wonder pa rin kung bakit Totoo na yan, ganun. totoo yan. Sa summary, netong lahat ng to, si ate na meron siyang regret yung ginagawa niya, pero dahil tumatanda na siya, nakikita niya na hindi naman pala yun regret. hindi naman Then pala si kuya, na wala siyang regret sa buong buhay niya, pero nung tumanda siya, na-realize niya na, dapat pala, nagsisihan ko to. Ganon. Sana So, pala, meron no? siyang regret. Sa likod Yun ng yung sa likod sana. ng sana. Then ako naman, meron akong regret, then ginrow ko lang siya. Nag-move on lang ako doon, and natutuwa ko dun sa regret na yun. So ayun, thank you Kapads for tuning in and we hope that you guys also enjoyed our underqualified opinions of Overdressed Crazy Bunch. It would mean a lot if you can comment and share your thoughts. Also, please don't forget to hit like, share, and subscribe. Meron tayong YouTube, TikTok, IG, Spotify, and syempre FB. See you again next week. Bye! Bye!